Ilang araw na lang ay sasapit na ang year 2026 at kadikit na nito ang mga paniniwala tuwing bagong taon na maghanda ng mga pagkaing masasarap na magpapalimot sa iyong dieta upang mapagsaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Dahil isang beses lamang itong mangyayari sa isang taon, ang karamihan sa atin ay talagang ginagawa itong memorable at sa maniwala ka man at sa hindi ay hindi talaga mawawala ang mga pamahiin, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa swerte kahit mapapagkain pa yan. Kaya naman sa video ito ay ating aalamin ang mga swerteng pagkain na maaari mong ihanda sa darating na bagong taon sa Year of the Fire Horse sa taong 2026. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10. Kalabasa. Ang kalabasa ay itinuturing na maswerteng handa tuwing bagong taon dahil sa taglay nitong simbolismo ng kayamanan, kasaganaan at magandang ani. Ang kulay nitong ginto ay iniuugnay sa yaman at pag-unlad, habang ang bilugan at malusog nitong anyo ay sumisimbolo ng buong biyaya para sa pamilya. Dahil madaling paramihin ang kalabasa at masustansya pa, kinakatawan nito ang estabilidad at seguridad sa kabuhayan. Kapag inihain ang kalabasa sa bagong taon, pinaniniwalaan na nagdadala ito ng mainit na enerhiya, positibong simula at tuloy-tuloy na good luck, kaya't ang kalabasa ay nagiging mahalagang bahagi ng masaganang selebrasyon. Number 9. Sticky rice. Ang paghahanda ng mga pagkaing ginagamitan ng malagkit na bigas ay matagal na ding tradisyon nating mga Pilipino. Ito ay namana natin mula sa kultura ng ating mga kaibigang inchik. Hindi nawawala sa handaan ang mga malagkit na kakanin kagaya ng sumang latik, biko, sapin-sapin, palitaw at marami pang iba. Ang mga pagkaing ito ay inaayunan din ng feng shui bilang mga lucky foods dahil di umano ang sticky rice ay sumisimbolo sa matibay na samahan ng isang pamilya, kaya't marapat lang na hindi ito mawala sa inyong mga lamesa sa pagsalubong sa bagong taon. Number 8. Lumpiang Shanghai. Ito ay kilala rin sa pangalang spring rolls at isang tanyag na pagkain na nagmula sa bansang China. Sa ating mga Pinoy, ito ay sikat na handa kapag may mga okasyon at popular ito sa tawag na lumpiang Shanghai. Karaniwan itong may palaman na giniling na karne at binabalot sa isang rice wrapper, ngunit maaari din itong palamanan ng isda o di naman kaya ay gulay upang mas maging maganda sa kalusugan. Sinisimbolo ng spring rolls o lumpiang Shanghai ang matibay na pagsasama sapagkat kagaya nito, ang isang pamilya ay binabalot ng pagmamahalan at pagkakaisa at pinaniniwalaang kapag ito ay inihanda sa pagsalubong sa bagong taon ay lalo nitong pagtitibayin ang samahan ng bawat isa. Number 7. Repolyo. Ang repolyo o cabbage ay kilalang maswerteng gulay na inihahanda tuwing bagong taon dahil sa anyo nitong parang nakarolyong pera na sumisimbolo sa kayamanan at pag-ipon ng biyaya. Ang mga magkakapatong nitong dahon ay kumakatawan sa sunod-sunod na oportunidad at tuloy-tuloy na kasaganaan. Dahil madali itong tumubo at masustansya pa, iniuugnay ito sa kalusugan at mahabang buhay. Kapag inihain sa New Year, pinaniniwala ang nagdadala ang repolyo ng financial luck, bagong simula at harmonya sa tahanan, kaya't nagiging paboritong gulay ito para sa masaganang pagsalubong sa bagong taon. Number 6. Noodle dishes. Hindi mawawala sa ating listahan ang mga putaheng ginagamitan ng noodles. Kahit anong klaseng noodle dish ay itinuturing na swerte sa larangan ng feng shui at mainam na ihanda sa New Year ngayong Year of the Fire Horse. Ang mga noodle dishes kagaya ng ramen, pasta, pansit ay inirerekomenda sapagkat kilala ang mga ito na long life bringer with good health. Number 5. Cake. Ang kahit na anong uri ng cake ay pwedeng-pwede at ang ipinapayo na bilhin na cake ay yung round shape dahil ang anumang pagkain na bilog na nakahain sa ating lamesa sa medianoche ay pinaniniwala ang malakas humatak ng swerte sa bagong taon. Pwede rin ang glutinous rice cake dahil isa ito sa sikat na handa ayon sa feng shui.
sapagkat ang pagkaing ito ay simbolismo ng susi sa swerte sa usaping trabaho at business. Ito ay mas kilala rin sa atin sa tawag na bibingka at karaniwang gawa sa malagkit na bigas o glutinous flour. Mainam din itong ihanda sa bagong taon sa paniniwalang naghahatid ito ng swerte, lalo na sa mga tao na nag-aasam ng promotion sa trabaho, at naghahatid din ito ng prosperity sa taong may negosyong pinapatakbo. Number 4. Dumplings. Ang dumplings ay isang tradisyonal na dish na nagmula sa mga Chinese at ayon sa Feng Shui ay maganda itong ihanda sa bagong taon. Ito ay dahil ang dumplings ay pinaniniwala ang simbolo ng wealth o kasaganaan. Ito ay maaaring magdala ng abundance, prosperity at good luck sa taong kakain ito. Kaya't mas maganda na ito ay mapagsaluhan ng buong pamilya. Ang kagandahan sa putahing ito ay bukod sa karne ng baboy bilang palaman sa loob ng inyong dumplings, ay maaari ka rin gumamit ng chicken, shrimp, vegetable at kahit isda kung nais mo naman makatipid sa budget. Ngunit garantisadong ito ay panalo sa lasa, panalo pa sa swerteng hatid nito para sa pagsalubong sa bagong taon. Number 3. Fish for prosperity. Kung namamahalan ka sa mga bilihing karne ngayong sasapit na bagong taon, ay maaari mong ma-consider ang paghahanda ng isda dahil bukod sa mas mura na, ay ito ay itinuturing pang swerte sa larangan ng Feng Shui, sapagkat ang fish ay simbolismo ng good flow of luck na isang mabisang magnet ng swerte. Kaya naman, inaasahan di umano na hihigupin din ito ang biyaya sa hapag para sa papasok na panibagong taon. Maraming paraan para ihanda ang isda. Pwede itong ihawin, iprito, gawing sweet and sour, at madami pang iba. Kilala ang fish o isda bilang isang magnet ng good health at kasaganahan. Number 2. Talong. Ang talong ay itinuturing na maswerteng gulay tuwing bagong taon dahil sa kakaibang simbolismong taglay nito. Ang kulay nitong ube o malalila ay iniuugnay sa royalty, dignidad at mataas na paggalang na nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at mabuting reputasyon. Dahil mahaba ang anyo ng talong, sumisimbolo rin ito ng mahabang pasensya, mahabang buhay at tuloy-tuloy na biyaya. Itinuturing din na ang gulay na talong ay may cooling luck na nagdadala ng kapayapaan sa tahanan. Kapag inihain sa New Year, pinaniniwalaan naman na ang talong ay nagbibigay ng good fortune, harmonya at maayos na takbo ng taon kapag ito ay inihain sa New Year. Number 1. Orange fruit. Bukod sa mayaman sa vitamin C, ang mga prutas kagaya ng orange, mandarin, tangerine, pomelo at iba pang mga klase ng bilugang citrus fruits. At ang mga ito ay talagang sikat pagsasapit na ang bagong taon. Mainam din ito na pang-alis umay. Ang mga prutas na ito ay itinuturing na prosperity fruits sa Feng Shui. Ang hugis bilog ng mga prutas na ito ay sumisimbolo di umano sa wealth o kayamanan, at ito ay kumakatawan sa siklo ng swerte na paulit-ulit at hindi napuputol. Kaya't ang mga prutas na ito ay hindi mawawala sa 12 lucky fruits na inilalagay natin sa lamesa tuwing sasalubungin ang bagong taon. Mainam na ating isipin at unawain na ang mga pagkaing ito ay batay lamang sa paniniwala ng mga Feng Shui experts at mga kultura, na sa atin pa rin mismo ang desisyon kung tayo ay maniniwala sa mga pamahiing ito. Hindi ipinipilit na gumastos ng sobra para lamang sa iyong ihahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Ang diwa ng araw na ito ay basta't mayroong makakain sa hapag at buo at kasama ang pamilya, ay maituturing na itong biyaya. Ngayong darating na bagong taon, sa Year of the Firehorse 2026, hangad kong makamtan ng bawat isa ang pangarap basta't ito ay mabuti at ikakabuti din ng iba upang ang ating buong taon ay maging matiwasay.
Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.